Ito po si Paulo Tantoco. Giit po niya na gawa-gawa lamang po ito ng mga obstructionist o yung mga gustong siraan ang atin pong First Lady at ang Administrasyong Marcos. Binigyang linaw pa po niya na hindi rin po kabilang ito po si Tantoco sa mga official entourage na ito po si First Lady taliwas po sa mga lumalabas na impormasyon at ikinakahiya pa umano ni Castro ito po mga lumalabas na peking police report mula po sa mga journalist at dati po mga tagapagsalita na nagpapakalat o di naman po kaya sinasabi nga pong may katotohanan ano po ito po nga insidenteng ito. Sa puntong ito, mga kabombo, narito pakinggan at panoorin po ninyo. Ito po nga bahagi po ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro ukol sa usaping ito. Okay, mamaya balikan po natin mga kabombo. Ito pong usaping ito mga kabombo para mapanood at mapakinggan po ninyo. Ito po nga bahagi po ng pahayag ni Undersecretary Castro patungkol no, dito po sa nauugnay na naman po ngayon, naungkat muli ano po ng mga kaganapan, balita na may kaugnayan naman po dito po sa pagkakadawit na ito po si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa puntong ito, balikan po natin narito po ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Yan mga kabombo, ito po naging bahagi po ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, patungkol naman po ano po sa naging patutsada rin po kasi ngayon ano po dito po kay First Lady Liza Araneta Marcos na kung babalikan po natin mga kabombo pagsapit po ng March 8, 2025. Ito po kasi yung panahon na dineklarang namatay. Ito po si Paulo Tantoco na sinasabi nga po nilang kasama din po that time nung sila po ay nagawi dyan po sa may Los Angeles. Actually, nabalitaan at napanood din po natin ito po. May mga nabasa din po tayo mga
mga artikulo na kesyo hindi lamang ito po si First Lady Liza Araneta Marcos at ito po si Paulo Tantoco ang magkasama po dyan. Nariyan pa nga po mga kabombo na sinasabi nga po nila na maging ito po si Senate President Cheese Escudero, nariyan din po. So ngayon, ang senaryo daw na magkakasama daw po sila sa isa pong hotel room. Ngayon, nataon daw po na ang ikinamatay, mga kabombo, na ito po si Paulo Tantoco ay na-overdose daw sa paggamit ng illegal na droga. Ito po yung sinasabi po nilang naging cause ng kanya pong death or sudden death, mga kabombo, dahil nga po sa paggamit daw po nila that time ng illegal na droga. Mamaya balikan po natin yan, mga kabombo, pero sa puntong ito ay papasukin lamang po muna natin sa kabilang linya ang atin pong kasama kay Bombo Ira Chicano. Update naman po tayo sa mga karagdagan po mga kaganapan sa labas ng atin pong himpilan sa mga oras na ito. Bombo Ira, good morning. Please come back. Yes, so sa mga oras naman ay narito tayo sa bahay ng Dagupan na City National High School para naman natin kamustahin, alamin atong makasulukuyang sitwasyon na padating doon sa ating mga estudyante sa mga paralan sa lungsod ng Dagupan at syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay update pagdating naman doon sa mga hakasadahan natin ito sa ating kinaroroonan. At as of now naman sa mga oras na ito, Bombo Live, sa maayos naman itong nararanasan nating lagay ng sitwasyon at nakikita naman natin na tuloy-tuloy rin itong pagpasok ng ating mga estudyante. Mula kanina yan, nakaranas na rin tayo ng makita itong mga estudyante na pumapasok sa kanilang loob na eskwelahan, lalo-lalo na dito sa Dagupan na City National High School dahil 7:30 nag-start naman itong flag ceremony ng ating mga estudyante para hindi ayon nga dun sa ating mga nakausap, hindi naman araw-araw nagsasagawa sila ng flag ceremony pero every Monday yan nagsasama-sama sila dyan sa kanilang court or sa kanilang plaza para nang sa gayon lahat is sama-sama silang flag ceremony kung may mga announcement atong kanilang pamunuan atong kanilang mga teachers. Pero karamihan sa kanila sa loob na ng kanilang classroom nagsasagawa naman ng flag ceremony, nagsasagawa ng kanilang morning ceremony para bago mag-start naman atong kanilang pag-aaral naman sa bawat araw. At sa ngayon naman, base din doon sa kaloob ng paaralan, ayos naman itong pasilidad ng kanilang paaralan dito sa Dagupan City National High School at na bibigay naman ng sapat at yung pangailangan ng ating mga estudyante pagdating doon sa kanilang pag-aaral sa mga kagamitan ng eskwelahan. At pagdating naman doon sa lagay ng ating makasdahan dito sa ating kinaroroonan, ay nakita na rin naman natin itong presensya ng ating otoridad. Nagsasagawa sila ng pag-ikot sa mga kakasdahan natin, especially doon sa mga eskwelahan natin para ma-monitor din nila yung lagay ng dalo ng trapiko, especially doon sa may mga eskwelahan na malapit naman sa may mga kakalsdahan at dinadaluyan din ng mga motorista, dinaraanan ng ating mga sakyan. At tayo naman sa kanila, meron naman silang mga paalala palagi doon sa ating mga estudyante sa makabayan natin na kung tatawid naman sila ng pedestrian, dapat sumunod sila at gamitin talaga nila yung tamang tawiran. At same din yan para doon sa ating mga motorista na magbigay daan din sila sa kanilang kapwa motorista, sa mga estudyante na tumatawid para maiwasan yung magkakaroon ng mga bariya ng problema o di kaya mga insidente lalo na kapag ganito nga may mga pasok ang ating mga estudyante. Siyempre inaasahan natin lalo na pagsapit ng alas 7, pagsapit ng alas 8, diyan talagang mararamdaman na yung pagbigat ng trapiko, yung dara-diretsyong paglabas-pasok, dara-diretsyong pagbiyahe ng mga motorista, ng mga pampublikong sakyan dito sa lungsod naman ng Dagupan. Pero sa mga oras na ito dahil nag-start pa lamang din yung pagbukas ng ilang mga universities, ilang mga eskwelahan ito sa ating lungsod naman ng Dagupan, kaya paunti-unti pa lamang din itong nararamdaman nating mga sakyan ito nga sa ating kinaroroonan. Pero syempre, asahan din natin hanggang pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman kapag uwian, pagsaktong alas 4, alas 5 siya na medyo bibigat yung dalang trapiko, especially dun sa mga pangunahing kakalsadahan natin dito sa lungsod ng Dagupan. At sa ngayon naman, maliwalas naman itong nararanasan nating panahon na malinis naman yung kalangitan natin kahit kaninang madaling araw nakaranas tayo ng pag-apon. Pero sana dire-diretso itong magandang panahon yun lamang Bombolay, minapansin natin na kahapon at
nga pagsikat ni Haring Araw, sobrang init din nung naramdaman nating paligid, malinsangan. Kaya paalala pa rin natin doon sa ating mga kababayan, huwag na huwag nilang kakalimutan yung pagdala ng payong, lalo na sa mga oras na ito or sa mga susunod na araw. Hindi natin inaasahan na kung kailan babagsak yung ilan, kung kailan na mainit naman na yung panahon na ating nararanasan na. Pero bago yan, bago tayo magtapos ito sa ating pagre-report, maibigay lamang din natin sa ating mga listeners at viewers, lalo na ngayong araw yan ng Miyerkules sa July 16, at yung araw na hindi makakalimutan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan, at yung naka-experience naman nung malakas na lindol noong taong 1990. Dahil ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dagupan ay magsasagawa nga ng 30 seconds or 30 seconds na prayer mamayang alas 3 yan ng hapon. Bilang pagunta naman sa ika-35 taong ng 1990 earthquake, or ito yung tinatawag naman nila na killer quake, na kung saan nakaranas nga yung ating mga kababayan noong July 16, 1990 ng 7.8 magnitude na lindol. Napakalakas yan, at bilang pag-alala, bilang pagpunta para doon sa mga naitulot na pinsala, naitulot na mga aral doon sa ating mga kababayan, ayan, sabay-sabay natutulog mamaya ang sirena mula sa paaralan, sa mga gusali, sa mga kakalsadahan, sa mga iba't ibang nasasakupan dito sa lungsod ng Dagupan, at sasabayan naman yan ng 30 seconds na taimtim na panalangin para doon sa pag-alala ng nangyaring lindol dito sa bahagi ng Luzon. At syempre sasabayan din natin yan para maibigay din natin yung pakikipagdalamahating pag-alala doon naman sa naranasang lindol ng ating mga kababayan. Bombo Laini, mga kabombo, yan muna ang aking the latest update live mula dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa programang Bombo Report sa Kanedisyon Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano naguulat. Para sa number 1, para sa programang Bombo Report sa Kanedisyon Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano naguulat. Para sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat, Bombo Ira Chicano, sa kanyang hatid na situational report. Inyo pong natunghayan na ito po mga kaganapan, lalong-lalo na sa mga eskwelahan po natin dito po sa lungsod ng Dagupan. Anyway, mag-ingat na lang. Ito po mga papasok pa lamang ng mga estudyante, gayon din ito po mga teachers, mga magulang, mga kapwa-empleyado po natin para makaiwas sa kahit na anuman pong aberya. Anyway, sa puntong ito, mga kabombo, sa mga karagdagan po natin mga clips, tunguhan naman po natin para mapanood at mapakinggan po ninyo ito pong bahagi po ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo, dahil nabanggit po nito kung pag-uusapan na ito pong online gambling, isa daw po itong epidemya at dapat na daw po itong mawakasan. Ito po ang naging mungkahi na ito pong si Senator Tulfo na sa pagpasa ng isa pong batas na tuluyan pong nagaharang, mga kabombo, ng online gambling dito po sa atin po bansang Pilipinas, dahil nga apektado na rin po, mga kabombo, unang-una ito po mga pamilya at ito din po mga kabataan po natin. Actually, hindi na lamang po yung mga dati na nakikita po nating like forma or estilo po ng pagsusugal, no? Na ito po mga kababayan po natin, lalo na yung mga talagang very addict na or very dependent na pagdating po sa illegal gambling, na kung saan man dati nakikita natin sa mga kabahayan, pagpupunta ka, makikikapit bahay, may mga nagsusugala, especially pag meron din po yung mga lamayan, o di naman po kaya during pag meron po mga patay, 'di ba, sa kanila po barangay. Ayan, number 1, nakikita po talaga natin yung mga sugarol, yung mga malakas magsugal, sabi nga po nila. Pero talagang masasabi po natin na ito po ay a nationwide epidemic na rin, dahil hindi na lamang din po yung mga like the usual na nakikita po nating problema or salot sa atin pong komunidad, kundi ngayon nasa online world na din po sila, 'di ba? Na para, sabi nga po nila, iwas na rin po ito sa sita, iwas na rin po ito para po sila ay mahuli at maaresto na ito pong mga otoridad po natin. Kaya isa din po ito sa mga nais pong tutukan dito po sa atin po bansa, kasi kapansin-pansin na rin ito pong paglala ng online gambling ng kahit na sino man, maging yung mga kabataan na rin po natin, nagiging prone na din po sila or dependent na rin po dito po sa mga ganito pong pagkakataon. Narito, pakinggan at panoorin po ninyo, mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo patungkol sa usaping ito.
bansa at lumalala ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, nitong online gambling. Merong nagaganap na epidemic. Yan mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo patungkol nga po sa malaking problema po ngayon na dito po sa atin po bansa. Actually, hindi lamang po ng komunidad po natin. Nag-level up na rin po kasi ngayon kung dati nga gaya po ng binabanggit natin na like the usual nakikita po natin na meron po yung mga nagsusugal sa kahit na saan man po lugar, maski sa kanila pong sariling tahanan or sa kanila pong barangay, kumbaga parang na-normalize na po yan. Pero hindi naman na po sana natin na gawing normal, pati po sa online world po natin na meron po tayong mga kakaadikan po dyan. Diba? Kasi ever since pinagbabawal naman po yan ng atin po mga otoridad. Actually, yung maski ang pagsusugal, alam po ninyo, sakalang naman po yan na kumbagay parang tinatanggal at pinagbabawalan po tayo ng atin po mga otoridad pag meron na po mga involved na pera po dyan. Kahit magbaraha ka, kung wala pong involved, maski piso po dyan, yung tipong sinasabi po natin na kung yan man ay palipas oras lamang po natin or talagang dahil sa kabagutan, diba? Yung minsan sa loob ng atin po tahanan nagkakagawa po tayo, diba, ng mga pagbabaraha o di naman po kaya kung ano man, eto po mga nakasanayan po nating po ito po sa atin pong bansa kasi batid na rin po natin ngayon, di ba? Ito po mga nagkalat online na ang mas nakakatakot po dyan, maging ito po mga estudyante, mga kabataan po natin na mas magagaling mga likot at mag-explore online world, mga kabombo, kumpara sa mga may edad na, kayang-kaya po nilang laruin po yung mga yan. Kayang-kaya po nilang pasukin po yung mga yan. Diba? Baka mamaya, totoo po yung sabi po ni Senator Tulfo, na baka naman instead na mag-aral, instead po na yung hinihingi po nilang pera, kuno, sa kanila po mga magulang, baka mamaya magrarason na lamang po yung mga yan. Kunwari, sasabihin, pambili ng project, panggasto sa ganito, ganyan, yun pala, pangtaya lamang po nila, diba? Sa mga online gambling na kanila po tinutunguhan po dyan. O di naman po kaya ngayon po kasi isang tap lamang po natin. Pag may cellphone ka, may gadget ka, madali na lamang po nating ma-access lahat pagdating po sa online. Kaya siguro it's about time na rin totoo po at talagang tayo, pabor din po tayo kung sakali man na mabigyan din po ng pangil. Ito po mga ordinansa, mga batas na magpupuksa pagdating sa mga ganito pong epidemya dito po sa atin pong bansa. Anyway, so much for that, mga kabombo. Maraming salamat sa lahat po ng mga umantabay sa
sa atin pong palatuntunan. Pala 7 na po ng umaga, standby na rin po kayo. Sakto, susunod na. Ito po mga karagdagang balita at impormasyon, hatid naman ng Bombo Network News sa Makati News Center po natin. Maraming salamat, mag-ingat po tayo sa maghapon. Ako pong niyo pong naging lingkod, the Bombo, Laini Perez. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Maraming salamat dito sa special prize na limited edition radio set ng AM at FM. Sa Swerte sa Palengke 2025 ng Star FM at Bombo Radio. May gagamitin na ako sa pakikinig ng programa ng Bombo Radio Dagupan kahit saan ako magpunta. Sumali na rin kayo mga kabombo para manalo rin ng radyo tulad ko. Ako si Steven Shaw, yung magkalas ng Barangay Bunang Bukid, Dagupan City. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of the news and information. Basta Radyo, Bombo. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa atin, kaya't mahalagang maging maingat tuwing tayo ay tumatawid sa kalsada. Narito ang ilang tips na dapat mong isaalang-alang tuwing tumatawid sa kalsada. Tumingin sa kaliwa at kanan bago tumawid. Gamitin ang mga pedestrian lane o footbridge kung mayroon. Sundin ang mga traffic light at traffic signs. Huwag tumawid kung ang ilaw ay pula. Huwag magmadali o tumakbo habang tumatawid. Iwasan ang paggamit ng cellphone o earphones habang tumatawid. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Ilang taon ka nang nagtatrabaho pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin naiipon? Sumagi na ba sa iyo ang katanungang ito sa iyong isipan? Marahil ay hindi ka makapag-ipon sapagkat hindi alam kung paano ito sisimulan. Narito ang ilang paraan kung paano makapagsisimulang mag-ipon. Isulat ang lahat ng inyong gastusin. Planuhin ang pag-ipon. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa 16 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines, si retired Police Major General Estomo plano raw magsampa ng reklamo laban kay alias Totoy. Pero ilan pang mga testigo ukol sa missing sa Bungeros, madaragdagan pa ayon sa impormasyon ng Department of Justice. 6 na buto naman mula sa 71 pirasong natanggap ng Philippine National Police Forensic Group mula sa Taal Lake, posibleng galing sa tao. 18 naman na sample ng DNA ng mga missing sa Bungero na ibigay na rin sa PNP Forensics Team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. buo pa rin ang kumpiyansa kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa kabila ng issue ng dual citizenship nito. Ang Malampayan New Wells ay makakatulong naman para mapatatag daw ang energy supply ng Pilipinas sa susunod na dekada. Sa international news naman, ang death toll sa mapaminsalang pagbaha sa Texas, USA umabot na sa 131. Mga pagbaha naman sa Virginia at New York inaasahang magpapatuloy pa ayon sa mga otoridad. Sa ating balitang palakasan, 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao may mga paraan na raw para maiwasan ang pamumulikat na kanyang madalas na nararamdaman sa mga nakalipas na laban bilang parte ng paghahanda sa pakikipagtunggali nito kay Barrios. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Plano ngayon ni retired Police General Jonel Estomo na makapagsampa ng reklamo laban sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nagdadawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa isang statement, sinabi ni Estomo
na inihahanda na ng kaniyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan pati na sa anyay malisyoso at walang batayan na mga paratang laban sa kanya. Naniniwala din si Istomo na mananaig ang katotohanan hinggil sa naturang usapin. Nauna na ngang itinanggi ni Istomo ang pagkakasangkot niya sa pagkawala ng mga sabungero matapos pangalanan siya mismo. Itong si alias Totoy nakasama ang 17 iba pang mga tauhan ng pambansang pulisya na dawit umano sa kaso. Ayon kay Istomo, magpipresenta siya ng mga ebidensya para linisin ang kanyang pangalan dahil wala umanong sapat na patunay na mag-uugnay sa kanya at sa kanyang pangalan sa nasabing kaso. Sa kanyang paghahain naman ng complaint affidavit sa headquarters ng National Police Commission noong araw ng Lunes ay unang ibinunyag ni Patidongan na si Istomo ay miyembro ng tinatawag na Alpha Group o yung malalapit sa negosyanteng si Atong Ang na inaakusahan naman ni alias Totoy na utak umano sa pagdukot doon sa mga sabungero. Isiniwalat din ni alias Totoy na si Istomo ang siyang nagre-rekomenda kay Charlie Atong Ang na patayin ang siya at matapos siyang kumalas bilang close aide ng negosyanteng si Atong Ang. Samantala, kaugnay pa pong mga balita, 6 na buto mula sa 71 pirasong natanggap ng PNP Forensic Group mula sa Taal Lake, posibleng galing daw sa tao. Kaugnay yan, kuha po tayo ng kabuang detalye mula kay Bombo Bea Piniza. Natanggap na ng Philippine National Police Forensic Group ang nasa 71 sample ng mga buto na nakuha sa Taal Lake mula sa naging retrieval operations ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog. Mula naman sa bilang na ito, kinumpirma ni DNA Laboratory Division Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre na 6 mula dito ang posibleng mga buto mula sa tao o human remains. Ayon pa kay De La Torre, naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang suhestyon ni Dr. Raquel Fortun na isang forensic pathologist na isailalim sa x-ray ang mga buto para sa mas mabilis na identifikasyon nito. Ani De La Torre, bagamat ideal ang mga naging mungkahi na ito ni Fortun, ay dapat din anyang isaalang-alang na marami ang nangyayari hinggil sa isyu ng sabay-sabay. Para naman sa kanilang hanay, ina-apply lamang anya nila ang kanilang natutunan at kanilang karaniwan ng ginagawa ng halos 10 taon. Pinagmalaki rin ni De La Torre na sa tagal ng kanilang karera sa ilalim ng naturang unit ay hindi kailanman na-disqualify sa korte ang kanilang mga naging findings tungkol sa kaso. As of now, ang positive po natin na baka of human origin is 6 pieces po. Out of the 91, 6 pieces po. By morphology po, it's of human origin. Doon sinabi nito for 14 na ideal yun, i-x-ray mo. We would understand. But you're talking about something, a lot of things are going on at once. And ang sa amin naman po, ang ina-apply po namin are established protocols that we have done for the past many years na kahit pa paano naman po hindi po kami na-disqualify sa court with regards to our findings po. Kasi we are very, very careful with regards to handling the evidence po. Samantala, kaugnay naman ito ay mayroon ng 18 samples ang PNP Forensic Group para naman sa cross-matching. Para naman sa identification ng mga buto, maaaring tumagal din anya ng 5 hanggang 7 araw ang pagkakaroon nila ng initial findings sa mga naturang buto. Kasunod naman ito ay nilinaw ni De La Torre sa publiko na challenging ang kanilang ginagawang identification, lalo na at nalubog sa malalim na bahagi ng Taal Lake ang mga na-recover na buto. So far po, yung doon sa mga kamag-anak na pinasa sa amin, we already have 18 po na samples na mga kamag-anak po for possible matching po. Yung identification na po yun, since buto nga po ito, magkakaroon kami ng mga siguro mga initial findings, 5 to 7 days. But we need to make it clear to the people po na very challenging po ito. Kasi considering po na submerged po siya sa tubig. So, and at the same time po, just to give you an idea, we received 91 samples po ng buto. Hindi naman po malalaki lahat, may malalaki, may mga maliliit, pero it's just to tell you po yung kung gaano po ka-challenging po itong mga ginagawa po namin. Nanindigan naman si De La Torre na hindi sila para magpaasa sa mga kaanak ng biktima at maging sa publiko at sabihin na mabilis at madali lang ang kanilang ginagawang pagtukoy. Sa kabila nito ay mayroon naman anya silang mga proseso at protocols na ginagawa para naman sa identification ng mga nasa loob ng sako na ito.
Dagdag pa ni De La Torre, wala mang kasiguraduhan kung makakakuha sila ng sapat na mga samples mula sa mga buto, ay susubukan pa rin nila ang lahat ng kanilang magagawa hanggang sa makakita sila ng findings sa kanilang investigasyon. Same time po, hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na saying na madali to, mabilis to. Again po, nakasubmerge po ito. Pero may mga processes po kami, may mga protocol kami dun sa mga samples na po yun. And at the same time po, ang sa amin naman po is whether or not maka-generate kami ng sample o hindi, we will still be trying po. We will still subject everything to examination po. Just as so na magkaroon po kami ng findings po. Sa kasalukuyan ay patuloy na hinihiwalay ng Philippine National Police ang mga hinihinalang buto ng tao sa buto ng hayop at pinapatuyo na rin muna bago isailalim sa DNA examination. Maliban naman sa 18 samples ay inaasahan na rin ng Philippine National Police na patuloy sila makakatanggap ng mga samples mula sa kaanak ng mga nawawalang sabungero sa mga susunod na araw. Dito sa Campo Crame, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Pinababaligtad ng panel of prosecutors ng Department of Justice sa Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 204, ang pag-absuelto nito sa mga kaso ni dating Senator at kasalukuyang mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. May kinalaman ito sa issue ng illegal na droga. Sa inihaing motion for reconsideration ng prosecutors sa pangunguna ni Provincial Prosecutor Ramoncito Bienvenido Ocampo, nakasad na hindi sapat ang pagbawi ng testimonya ng testigo na si dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos. Yan ay para ipawalang bisa ang kanyang orihinal na testimonya. Ayon sa prosecutors, paglapastangan ito sa criminal justice system. Matatandaan na noong Hunyo 25, pinagtibay ng korte ang naging desisyon nito para naman iabsuelto si De Lima kasunod ng pagsauli ng Court of Appeals sa kaso noong Abril 30. Nanindigan si Presiding Judge Abraham Joseph Alcantara sa kanyang naging posisyon sa pag-absuelto sa drug cases nitong si De Lima. Subalit gate naman ng Department of Justice prosecutors, hindi umano sumunod itong si Judge Alcantara sa direktiba ng Court of Appeals at hindi kinonsidera ang bigat ng pagbawi ni Ragos sa kanyang testimonya. Maliban anya sa pahayag ni Ragos, may iba pang mga testigo na magpapatunay sa akusasyon laban kay De Lima na isinasangkot sa kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Samantala, hindi naman napigilan itong si De Lima na magpahayag ng galit sa panibagong hakbang ng prosecutors kaugnay ng ipinipilit na ikabit sa kanyang pangalan na drug cases nitong nakalipas na mga panahon. Kinwestiyon ng mambabatas ang tila pagpataw sa kanya ng triple at ito ay bahagi ng reklamo na ipinupukol sa kanya. Hindi lamang umano double jeopardy ang nangyari kundi triple ang naging pag-uusig sa kanya, pagpaparusa ng maraming ulit sa parehong kaso makalipas ang halos 7 taon na hindi makatarungan umano na kanyang natamong pagkakakulong. Napili naman si The Voice USA champion na Sofronio Vasquez na kakanta ng Lupang Hinirang sa State of the Nation Address Osona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ng Malacanang ang pagkapili sa Filipino tenor na si Sofronio para sa SONA sa darating na Hulyo 28. Ayon sa Presidential Communications Office, na isang malaking karangalan ang dinala ni Vasquez dahil siya ang kauna-unahang Pilipino at unang lalaking Asyano na nagwagi sa American talent show na The Voice USA Season 26 nitong Disyembre ng nakalipas na taon. Tubong Misamis Occidental si Vasquez at ngayon ay naninirahan na sa Estados Unidos. Napahanga si Pangulong Marcos sa galing ng singer noong ito ay nag-courtesy call sa kanya noong Disyembre ilang linggo matapos na ito ay magwagi. Wala na tayo mga karagdagan report. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. buo pa rin daw ang kumpiyansa kay Defense Secretary Gilbert Chodoro sa kabila ng issue ng citizenship. Samantala, yung Malampaya New Wells ay malaking tulong naman para mapatatag pa ang supply ng elektrisidad sa ating bansa at iba pang mga enerhiyang nakukuha sa naturang pasilidad.
Alamin natin yan sa pag-ulat ni Bombo Anali Soberano. Tiniyak ng palasyo ng Malacanang na buo pa rin ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Defense Secretary Gilberto Teodoro kasunod ng kontrobersiyang pagkakaroon nito ng dual citizenship. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid o fully aware ang Pangulo sa pagkakaroon ng Maltese passport ng kalihim at matagal na itong natugunan. Naglabas na rin ng pahayag ang Department of National Defense na isinuko na ni Teodoro ang kanyang Maltese citizenship bago ito manungkulan sa ahensya at maghain ng kanyang kandidatura noong 2022 elections. Batay sa ulat, ang Maltese passport ni Teodoro ay inisyu noong December 22, 2016 at valid ito ng 10 taon. Sinabi naman ni Defense spokesperson Arsenio Andolong, batid na ito ng Bureau of Immigration at Commission on Election. Sa ilalim kasi ng batas ng Pilipinas at konstitusyon, ipinagbabawal ang dual citizenship sa mga public officials, lalo na ang may mga hawak na cabinet-level positions. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. The President gives the confidence to Secretary Guibo. Secretary Guibo still enjoys the trust and confidence of the President. Alam po, kasi nasa records naman po yan. Even the COMELEC, pati po yung Commission on Appointments, alam po nila to. Samantala, naniniwala naman si Energy Secretary Sharon Garin na malaki ang maitutulong para mapatatag ang energy supply ng bansa sa susunod na dekada. Ang ongoing deep sea drilling operations malapit sa Malampaya gas field sa Palawan. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng pinalakas na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapatatag ang energy, security at matiyak na stable ang power supply para sa susunod na dekada. Kinumpirma ni Garin ang drilling ay pinangunahan ng Novel Viking kung saan sinimulan na ito na ilang linggo na ang nakakaraan at kanilang tinatrabaho ang 3 bagong balon. Ito ang Camago, Malampaya East at ang isang prospect ang Bagong Pag-asa. Kumpiyansa ang kalihim na makakakuha ng oil reserve ang bansa sa mga nasabing lugar at kapag nagkaroon ng resulta ang mga bagong balon ng Malampaya ay maaaring magsimulang makapag-contribute na ito ng power sa mga later part ng 2026. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng indigenous energy sources na makakatulong sa bansa mula sa pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Sabi pa ni Garin, kapag mayroon tayong local sources gaya ng Malampaya, mag-stabilize ang presyo ng kuryente. Pinuri ni Garin ang naging desisyon ni Pangulong Marcos na i-extend ang Malampaya service contract hanggang taong 2037. Anya, nais ng Pangulo na maging matatag ang hinaharap ng mga susunod na henerasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Will be successful. And I think with the trend ngayon na padami na yung mga kontrata na we are awarding, then I think the President is not just concerned of your energy needs today or until 2028. I think is concerned of the long-term needs of our country na eto 10 years pa to, alam niya 10 years pa to yung epekto nito, pero he wants this to secure the future of or the next generation. So that's why he went there, and I think he deserves such talagang tama yung ginawa na in-extend ka agad ang Malampaya contract because now we are secure for the next 10 years up to 2037. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, ibinabala po ng Philippine Space Agency o PhilSA na posibleng bumagsak sa may West Philippine Sea ang debris ng Long March 7 rocket na inulunsad ng China nitong umaga ng Martes. Ayon sa ahensya, maaaring bumagsak ang debris sa ilang drop zones na tinatayang nasa 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, 88 nautical miles mula sa may Cabra Island sa Occidental Mindoro, 51 nautical miles mula sa Recto Bank at 180 nautical miles mula sa Busuanga, Palawan. Inilabas ang detalye hinggil sa posibleng pagbagsakan ng rocket debris bago pa man ito ilunsad ng China sa pamamagitan na rin ng inilabas na notice to airmen bilang babala sa mga flight activity sa himpapawid.
Bagamat hindi naman inaasahang babagsak ang rocket debris sa mga kabahayan, nagbabala ang PhilSA sa posibleng panganib nito para sa mga barko, sasakyang panghimpapawid at bangkang pangisda na nasa bisinidad ng mga natukoy na drop zones. Gayon din ang posibilidad na paglutang at pagkatangay nito patungo sa mga karatig na baybayin. Kaugnay nito, muling hinihimok ng ahensya ang publiko na iulat sa mga lokal na otoridad sakaling mamataan ang hinihinalang rocket debris at huwag hahawakan dahil sa delikadong materyales nito. Karagdagan pang balita, tiniyak ng Department of Education na magsasagawa sila ng reforma para sa basic education sa bansa. Yan ay matapos na malagay sa rank 74 sa kabuuang 117 ng ating bansa sa Global Education Future Readiness Index 2025. Nakatanggap ang Pilipinas ng score na 56.32 sa kabuuang 100% at naging pang-limang pinakamababa sa mga bansa sa Southeast Asia. Ayon nga sa Department of Education na ilan sa mga reforma na kanilang gagawin ay ang pagdaraos ng Education Center for Artificial Intelligence Research. Naniniwala kasi ang Department of Education ang paggamit ng Artificial Intelligence ay makakatulong sa pagtuturo sa mga guro. Bombo International News. Sumampa na sa 131 ang bilang ng mga naitalang nasawi dahil sa malawakan at mapaminsalang pagbaha sa Texas, USA kamakailan. Sa kabila ng nakalipas nga na pagbaha ay patuloy ang paalala ng mga otoridad sa ilan pang serye ng mga mabibigat na pag-ulan. Batay sa forecast mula sa National Weather Service Flood Watch, inaasahan ang buhos ng mabibigat na pag-ulan sa bahagi ng Texas mula sa east ng Rio Grande hanggang sa San Antonio at Austin. Kabilang sa abiso ang Kerr County at ilang pang bahagi ng Texas Hill County at kahabaan ng Guadalupe na bumabangon pa rin mula sa flood disaster noong Hulyo 4. Maalalang sinuspindi pansamantala ang paghahanap sa mga biktima ng pagbaha dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon naman kay Texas Governor Greg Abbott, aabot sa 131 buhay na ang nasawi mula noong Hulyo 4 at karamihan ng mga nasawi ay mula sa Kerrville. Aabot na rin sa 77 katao ang nananatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Samantala, ibinabala pa rin ng National Weather Service na magpapatuloy pa rin ang malakas na pag-ulan sa may East Coast mula sa Virginia hanggang sa New York. Sa nagdaang 2 mga araw ay naranasan sa lugar ang matinding pag-ulan kung saan nabaha ang ilang subway. Sa nasabing insidente rin ay nasawi ang 2 katao matapos na tangayin ng agos ang kanilang sasakyan. Una nang idineklara ni New Jersey Governor Phil Murphy ang state of emergency dahil sa malawakang pagbaha na naranasan sa lugar. Itinuturing naman ng New York City na ito na ang matinding pag-ulan na kanilang naranasan mula pa noong taong 1908. Sa iba pa pong mga balita sa ibayong dagat, itinuturing ng Russia na seryoso ang naging pahayag ni US President Donald Trump na sila ay papatawan ng mataas na taripa at sanctions. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na hindi nila minamaliit ang pahayag na ito ni Trump at sa halip ay kailangan umano nila ng panahon para tumugon. Pinag-aaralan pa umano ngayon ni Russian President Vladimir Putin bago ito magbigay ng anumang komento ukol sa usapin. Una na ngang sinabi ni Trump na mayroong 50 araw ang Russia para tumugon sa isinusulong nilang ceasefire deal sa pagitan ng Ukraine at kung umayaw sila ay kanilang papatawan ng 100% taripa. Madadamay din ang mga bansang bumibili ng langis sa Russia. Inihayag naman ni North Atlantic Treaty Organization o NATO Secretary General Mark Rutte na maapektuhan ang Brazil, China at India dahil patuloy ang pagbili nila ng langis sa Russia. Nagpahayag naman ang kahandaan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na tumulong sa pagpapalikas sa mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., layunin ng kanilang hanay na makatulong sa mga Pilipinong gustong bumalik dito sa ating bansa. Ginawa nga ni General Bronner ang naturang pahayag kasunod na rin ng pagkamatay ng isang Filipina caregiver dyan sa Israel matapos ang nangyaring missile attack ng Iran laban sa Israel.
Anya, mayroong contingency plan ng Armed Forces of the Philippines at ito ay tatawaging Non-Combatant Evacuation Operation. Nakahanda rin anya ang C-130 ng Armed Forces of the Philippines at mga barko nito kung sakaling kakailanganin para sa evacuation ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Matagal na rin anya itong ginagawa noon sa nakalipas mga dekada kung saan nagkaroon ng parehong problema sa naturang rehiyon. Samantala, pumalo na sa halos 1 milyong Pilipino ang nabipinipisyohan po ng 20 pesos na kada kilong bigas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Department of Agriculture, nasa kabuang 2,105 metrikong tonelada ng murang bigas ang naibenta na sa mahigit 200,000 na sambahayan base sa datos noong Hulyo 14. Sa ngayon, available na po ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa 162 mula sa 699 na operational kadiwa ng Pangulo Centers at stores sa buong Pilipinas. Mas marami naman pong mga lokal na pamahalaan pa ang nakatakdang magpatupad ng naturang programa. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, target na mabipinipisyohan pa sa naturang programa ang nasa 15 milyong benepisyaryo. Ang ibinebenta pong murang bigas ay nasa ilalim yan ng Benteng Bigas Meron na program ng pamahalaan para sa mga senior citizens, person with disabilities, solo parents, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program, kasama na ang mga minimum wage earners. Isa lamang nga ang 20 pesos kada kilo na bigas sa mga hakbang na ginagawa po ngayon ng gobyerno para mapahupa ang retail price sa bigas para matiyak ang kapakanan ng publiko. Mga moms, alam kong marami sa inyo na ang choice sa food supplements para sa mga chikiting ay yung kung saan kayo makakasulit pagdating sa benefits. Buti na lang ang Cherryfer Tangkad Sagad ay may Chlorella Growth Factor o CGF. Tapos ito ay siksik pa sa growth nutrients, gaya ng taurine, lysine at iba pang essential nutrients. Tandaan, ang pagtangkad ay sign na may proper growth ang mga kiddies. Yan ang sulit bili na po ng Cherryfer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At kuha pa tayo mga kabombo ng mga karagdagan report, magkapatid na Tulfo dyan sa panig ng Senado, suportado itong si Senate President Chis Escudero bilang pinuno ng 20th Congress. May balita dyan si Bombo J.C. Galvez. Suportado ng magkapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo si Senator Chis Escudero bilang Senate President sa 28th Congress. Sa pulong balitaan, sinabi ni Tulfo, kumonsulta raw si Erwin sa kanya kung sinong kakatigan na Pangulo ng Senado at naglapag daw siya ng madailan, bagay na sinang-ayunan ni Erwin. Kaya raw suportado ni Tulfo ang pamumuno ni Chis Escudero ay dahil pareho sila ng work ethics at agresibo ito pagdating sa pagsusulong ng panukalang batas. Dagdag ng senador, hindi pa raw niya nakatrabaho si Senator Tito Soto kaya't ang boto niya ay kay Escudero dahil alam niya raw kung paano ito magtrabaho sa Senado. Hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila, si Senator Soto. I don't know him, I mean as far as work ethics niya o leadership niya because hindi ko naranasan. Unlike a Chis, naranasan ko and wala akong nakitang problema. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Kailangan kong panindigan kung ano na yung napagdesisyonan ko na. Hindi naman tayo pwedeng agaw-bawi. Samantala, inaasahan naman ni Tulfo na mananatili sa kanyang mga committees na kanyang hinawakan noong 19th Congress. Pinamunuan ni Tulfo ang Senate Committees on Public Services at Migrant Workers. Sa palagay nito, hindi tatanggalin ni Escudero ang mga komite na ito dahil ginagampanan niya raw ang kanyang trabaho. Nilinaw naman ni Tulfo na wala siyang hininging ibang committee chairmanship at kontento na siya sa dalawang komite upang maito ng atensyon sa pangailangan ng mga ito. Kasi I'm doing okay naman sa committee ko as chairman ng public services. I'm doing my rounds to make sure na safe yung mga pasahero natin sa bus, sa barko, sa aeroplano. Sa DMW naman, I've been going around different places sa iba't ibang bansa para tingnan yung sitwasyon natin mga OFWs. So I'm doing well. Siguro naman hindi tatanggal sa akin ni Chis yung committee na yon. I don't think so. Okay na sa akin yung dalawa para makapag-focus ako. Pag marami baka makadistract. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga Castor Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw ng Miyerkules, ay makakapiling natin ang bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President upang malaman kung ano yung mga kaganapan dyan sa Office of the Vice President at iba pang mga aktibidad ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Magandang araw po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga at welcome to the program, Attorney Ruth Castello. Ano po ang magiging pinakang role ni Attorney Ruth dyan sa Office of the Vice President, knowing na may mga daily dose of political issues, may impeachment case pa, and everything. Attorney Ruth? Sir, ang magiging role ko lang po dito sa lahat ng mga nangyayari sa bansa natin, even with Vice President Sara Duterte, sa opisina lang po ako. Lahat ng katanungan tungkol sa Office of the Vice President, yung mga programa nila, mga narating na at gusto pang marating or makamit, the accomplishments and those that they want to still accomplish, at yung mga everyday po na mga pangyayari sa Office of the Vice President and the official acts of the Vice President. Hindi po ako kasali sa mga impeachment questions. Hindi rin po ako kasali sa mga political questions. Meron pong iba, Attorney Michael Poa is in charge of impeachment at si Vice President po. Sa kanya yun na yung all others. Ako po, opisina, yung tanggapan lang ng pangalawang Pangulo at yung pangalawang Pangulo in her official capacity. I see, no? Okay, pero ito ang mga, kumbaga, alalahanin ng ilan ho sa mga followers din ni Vice President Sara Duterte. Aasahan ba na mas magiging madalang na yung kanyang mga public appearance, yung kanyang pagharap sa press conference, at yung mga aktual na mga aktibidad na kanyang pinupuntahan dahil ho dito sa mga development na ito dyan sa Office of the Vice President? Pareho ko din po, sir, kasi ang role ko lang naman yung mga programa, accomplishments ng opisina, yung tanggapan ng pangalawang Pangulo. Well, also outside the impeachment case, CVP pa rin po yan. And siyempre, mas madali na lang para sa kanya at para din sa media na alam niya na kung ano yung mga siya lang ang kayang sumagot or siya lang ang pwedeng sumagot at hindi po kami. So kung ano lang yung sa opisina ng VP, yun yung sa akin, and then impeachment is with Attorney Michael Poa, mas magaang na po para sa Vice Presidente kung ano yung kanyang sasabihin sa inyo. Okay. Attorney Ruth, eto naman, may ilang katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions to Attorney Ruth Castello. Alright. At attorney, bilang tagapagsalita nga po ng ikalawa sa pinakamataas po na opisyal ng bansa, kailangan daw po very close doon sa main person. Before po itong Vice President post po ni Vice President Sara, dati na po ba kayong nagkasama po sa mga programa at aktibidad po, attorney? Nung dati po, nung ang tagal na rin nun, hindi ko naman masabing nung araw kasi ang alam ko yung mga 80 years old na ang nagsasabi ng nung araw, di ba? Pero nung mga ilang taon na po ang lumipas. When I was also in the national government in a line agency, syempre napapanood ko po siya or nakikita ko rin kung paano, and then we would also do a lot of government activities in Davao. Pero hindi ko po naman siya talaga hindi po naman kami yung magkaibigan na close. Hindi po. Pero nung nag-signify po ako ng intention to become a part of the Office of the Vice President, inumpisahan ko na po siyang aralin. Dahil, di ba, ang training ko naman po bilang abogado ay mag-aral ng tao. I mean, because of witnesses, litigator din po ako in my past life, paano ko ba yan sasabihin? That's actually my training from nung nandun pa po ako dun sa isang local government unit kasi trial din yung trabaho. So, inaaral ko din po yung, hindi ba importante yun, sir, you profile a person, the body language, facial expression,
expression, the tone of voice. Medyo inaaral ko din po. And it's a continuing study. Hindi mo naman yan ma-perfect, especially for a personality as enigmatic as the Vice President. Hindi po madaling basahin. Merong mga tao na hindi madaling basahin, hindi mo basta-basta malalaman, so it will take time. Di ba? At saka medyo mas malalim ang pag-aaral doon sa tao bago mo masabi na kabisado mo na siya. Parang ganun po. So, every day, aralin ko pa rin, basahin ko pa din, and then I follow also what she says dahil, or how she says things. Dahil siyempre, part po ng trabaho ko as spokesperson now, malaman ko kung anong emotions behind the words or yung kanyang intentions behind what she says and how she says things. Attorney, malapit na rin po itong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi raw po dadalo si Vice President Sara. Ano po yung mga magiging events po ng Vice Presidente by July 28 po, Attorney? Ang State of the Nation address will be on July 28, I understand. Yan po rin yung araw ng pagbalik ni Vice President Duterte. Meron lang po kasi siya, so from The Hague, meron pong mga ibang dadaanan pa na lugar para mapagbigyan or mapaunlakan yung mga indikasyon ng mga Filipino communities natin abroad. And meron pong mangyayari din na ganyan, isang kaganapan sa South Korea. So I understand, sir, na yun pa lang yung araw na pabalik siya dahil nga po dun sa mga schedules na nagawa para sa kanya. So gustuhin man niya po na pumunta sa SON ay hindi din po posible dahil na meron po siyang mga importanteng events din na kailangan puntahan bago siya bumalik dito sa atin. Okay, kung ito naman kung ang inyo pong panigan tatanungin kung ibig bang magbigay ng grado ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa mga achievements ng Marcos administration, ano ho yung maibibigay ninyong grado? At ito pa, meron ba kayong wish na marinig para ho sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Hindi pa po may napapag-usapan sa Office of the Vice President, but kung ako po ang tatanungin niyo, Sir Dennis, hindi po yata magiging fair kasi alam niyo naman, nakikita ko po yung opisina, yung trabaho nila, nakikita ko po yung intention, at saka kung ano ba talaga yung objective, the ultimate objective of the Vice President herself for the country. So, kung ako po ang tatanungin, masyadong mataas na grado ang ibibigay ko, di ba? So, hindi po fair. Pero kung meron na magiging wish tayo para sa administrasyon at para kay Vice President Sara Duterte, parang ang magiging more than 100% po pag tigil na lang yung mga usapan, tigilan na natin yung mga pangbabato ng mga masasamang salita. At si VP po kasi, sir, trabaho lang naman. Di ba? Trabaho lang po ang gusto niya. Gusto lang niyang ma-accomplish lahat ng mga pinangako niya doon sa mga bumoto sa kanya ng 2022. Gusto niya lang mapagaang, parang in a small way, mapagaang ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. So, kung you can say live and let live, trabaho ka, trabaho ako, okay lang tayo. Parang ganun, sir. So, kung mangyayari po yan sana, mas maraming magagawa. Not only the Office of the Vice President, but also the other line agencies and especially the Office of the President. Kung titigilan po yan, mas makakabuti para sa ating lahat bilang Pilipino. Ayun. With that, maraming salamat po, Attorney Ruth Castelo, ang tagapagsalita ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo o dyan sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Bombo Weather Update. Mga kabombo, manatiling alerto tayo dito sa mga development kaugnay sa lagay ng ating panahon dahil lumaki pa ang tsansa ng low pressure area na nasa layong 775 kilometro sa silangan timog silangan ng Luzon at lumalakas ang nasabing namumon sama ng panahon at posible na mangyari
maging ganap na tropical depression sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Kung magiging ganap na bagyo ay tatawagin ito bilang bagyong Krising. Pangunahing maapektuhan ang Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Island at Surigao del Norte. Habang southwest monsoon naman mga kabombo, ang magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa. Kuha pa po tayo ng karagdagang balita. Ang Land Transportation Office tiwalang may ibabahaging lahat ng mga plaka ng sasakyan ngayong taon. Kaugnayan may nagkalapang report si Bombo Jovino Galaw. Natitiyak ng Land Transportation Office o LTO na kanilang makukumpleto na ang pamamahagi ng plaka hanggang sa Oktubre ngayong taon. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road, Transport and Non-Infrastructure Ramon Reyes, na mayroon na silang ginagawang paraan para mapabilis ang pamamahagi ng mga plaka. Ang nasabing bilang ay backlogs pa noon pang supposedly yung plaka is available upon registration. Ang challenge lang ngayon is yung distribution kasi in bulk ito eh. LTO is planning to have this distributed in about 1 million per month, diba? So, yung pong bodega sa mga regional offices, bago nila ma-download sa district offices, medyo doon lang konting delay lang. Pero tuloy-tuloy po ang ginagawa natin. So, most likely available na upon registration. Binalaan din ito ang publiko na mayroong karapatang kaparusahan ang sino mang mamimeke ng kanilang plaka ng sasakyan. Pagka nasa Facebook po at nag-o-offer ng plaka, mag-isip kayo kasi LTO lang po ang nag-i-issue ng plaka. Hindi po kami gumagamit ng channel o ibang tao or through Facebook. No? LTO is the only entity na nag-i-issue ng plaka. So, wag niyo na natin i-patronize ito. No? Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Magiging magana lamang ang ensayo na gagawin ng Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao pagdating nito doon sa bahagi ng Las Vegas. Yan ay nitong Martes nga mga kabombo, oras dito sa Pilipinas nang dumating ang dating senador sa Las Vegas ilang araw bago ang kanyang pakikiharap dito kay Mario Barrios. Sinabi nito na mayroon na siyang ginagawang mga hakbang para hindi makaranas ng pamumulikat o cramps sa kanyang binti. Matatandaan na ito naging problema ni Pacquiao sa mga nakalipas na laban kahit nung mga malalaking sagupaan na kanyang hinarap. Sa nasabing leg cramps kasi mga kabombo ay kanyang nararanasan ito kahit noong 2004 nang makaharap niya si Juan Manuel El Dinamita Marquez. Dahil rin sa leg cramp ay siyang naging dahilan ng pagkatalo sa huling laban niya noong 2021 kay Yordenis Ugas. Dagdag pa niya na tuwing lumalaban siya ay dalawang kanyang kinakaharap pa. Itong una na katunggali, siyempre, yung boksingero na kanyang kalaban. At pangalawa, yung madalas na pananakit ng kanyang paa. Kaya naman nagkaroon na umano siya ng mga pamumulikat na talagang nagpahirap ng labi sa kanya. Kaya regular ang kanyang ginagawa na pagpapamasahe upang mapakalma yung kanyang mga muscles sa naturang bahagi ng kanyang katawan. Dahil umano minsan sa labis na pagmamasahe ay minsan nasosobrahan naman yung kanyang kalagayan at namumulikat yung kanyang binti. Bombo Police Report. At tayo mga kabombo ng mga update mula sa mga nakalap na impormasyon ng ating mga himpilan. Nasa 40.8 million na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad doon sa Negros Oriental at meron pang naaresto na high-value individual hinggil sa naturang pangyayari. May report ang Star FM Cebu. Nasamsam ng mga otoridad ay nasa 40.8 million halaga ng hinihinalong shabu sa sinagawang buy-bust operation sa Purok 5, Barangay Santo Niño, Bayan ng San Jose, Negros Oriental.
Sa pagkikipagtulungan ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Negros Oriental Police Provincial Office at San Jose Municipal Police Station, nahuli ang isang high-value na suspect na kinilalang si Alias Pau, 36 anyos, binata at residente ng Barangay Kamanhak, Dumaguete City. Sa eksesibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, inihayag dito na ang pangunahing operasyon umano ng naturang suspect ay sa 2nd District ng Negros Oriental. Dagdag pa ni Polinar na base sa isinagawang inisyal na investigasyon, napag-alaman na may bodega umano ito na kung saan nire-repository nito ang mga illegal na droga bago ipusli sa iba pang karatig na bayan. Sa naturang operasyon, 7 heat-sealed na plastic sachet ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa suspect at tinatayang aabot sa 6,000 gramo. Kabilang sa nasamsam ay ang isang cellphone, isang backpack, susi ng sasakyan, isang 1,000 bill at 11 na 1,000 na peking bill. Sa ngayon nasa kustodiya na ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagbigay naman ito ng babala sa publiko, lalong-lalo na sa tangasang tumatangkilik at nagbebenta ng iligal na droga na hindi titigil ang mga kapulisan na tugisin ang sino bang magtangka na pasukin itong iligal na gawain. Anya, wala umanong lugar ang iligal na droga sa nabanggit na lugar, lalong-lalo na sa buong rehiyon ng Negros. What we have right now is he is listed as one of the high-value individual and his main operation is within the 2nd District of Negros Oriental. Mula sa lalawigan ng Cebu, ito si Star DJ Kylie Crystal and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Elections First Division naman pinabura ng petisyon para kansilahin ang Certificate of Candidacy ng alkalde ng President Rojas sa Capiz. Kaugnayan kuha po tayo ng buong detalye mula sa Bombo Radio Rojas. Iginiit ni President Rojas Capiz Mayor Celeste Escolin na hindi pa pinal at epektibo ang desisyon ng Commission on Election First Division na kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy para sa nakaraang halalan. Batay sa 22 pahinang desisyon ng COMELEC First Division na pinaburan ang inihaing petisyon nina Richard Baltar at Arnolfo Digala para kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Escolin na nagsasabing lumabag ito sa 3-term limit rule matapos makumpleto umano ang 3 magkakasunod na termino bilang alkalde. Nakasaad sa desisyon na ang 3 buwang suspensyon ni Escolin mula sa Office of the Ombudsman ay hindi sapat na dahilan para masabing naantala ang kanyang termino. Matatanda ang sinuspendi si Escolin noong Pebrero sa kasalukuyang taon dahil sa kaso ng simple misconduct pero muli siyang tumakbo noong halalan at naiproklama bilang nanalong alkalde noong Mayo 13 ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Escolin na magsusumiti sila ng motion for reconsideration sa COMELEC NBank para ipaglaban ang kanyang panig at patunayan na kwalipikado pa rin siyang mahalal muli. Ayon pa sa kanya, hindi dapat bilangin bilang tuloy-tuloy ang kanyang nakaraang termino dahil siya'y pansamantalang naalis sa pwesto dahil sa suspensyon. Samantala, tiniyak ni Escolin na tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng kanyang administrasyon para sa mga residente ng President Rojas habang nakabinbin ang pinal na desisyon sa kanyang kaso. Hindi tayo susuko. Hindi natin isusuko yung suporta ng mga mamamayan ng President Rojas na tayo ang nanalo nung midterm election, nung nakaraang eleksyon. At saka ipaglaban natin kung ano yung sa konstitusyon kasi malinaw naman na hindi natin fully serve, hindi natin natapos yung 3-term limit ng isang elected official. Kasi malinaw naman sa konstitusyon na dapat ang isang elected official magkaroon siya ng 3 term. Ang isang term is 3 years at saka ang term limit natin interrupted. Hindi natin na fully serve ang term natin. That's why tumakbo tayong mayor sa bayan ng President Rojas para matapos natin ang term limit na sinasabi sa konstitusyon natin. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Frances Binyas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Ito namang dating gobernador ng lalawigan ng Catanduanes na tumakbo sana bilang mayor ng Virac na disqualify ng Commission on Elections sa pagkaalkalde dahil sa issue ng citizenship. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Dinisqualify ng COMELEC of First Division si former Catanduanes Governor Joseph C. Cua bilang kandidatong mayor sa bayan ng Virac sa kakatapos pa lamang na national and local election nitong Mayo 12 taong 2025. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lochanco sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, ang nagsamparang kaso laban kay Cua ay si Sinforo Sarmiento Jr. noong Marso, kung saan sinabi nitong parehong Chinese ang magulang ni Cua kaya Chinese din umano ito. Sinabi ni Attorney Lochanco ng batayan ng disqualifikasyon ni Cua ay ang kabiguan nitong patunayan ang kanyang naturalization at maging ng residency. Habang hindi pa aniya final and executory ang petisyon na nilabas ng COMELEC First Division, maaari pa rin mag-ain ng motion for reconsideration si Cua sa kanilang komisyon. Samantala, inihain kay Cua ang petisyon at mayroon siyang 5 araw para mag-ain ng motion for reconsideration sa COMELEC and Bangka. Gayunpaman, sinabi na Attorney Lochanco na kung hindi ito mag-aay ng motion for reconsideration sa loob ng itinakdang araw, ang nasabing petisyon ay maaaring maging final and executory. Meron pa pong pagkakataon, bagamat final na ito ay hindi po ito final and executory. Maaari pong mag-file ng motion for reconsideration si Mr. Cua sa ating pong commissioner pa. Ang naging basihan po ng COMELEC para po isa ay qualify ay dahil po sa dalawang bagay. Yung pong kanyang question sa citizenship ay hindi po na-reflect yung kanyang sinasabi at hindi napatunayan yung kanyang naturalization. So, as questionable po yung sa birth certificate na nailagay niya at pangalawa po nagkaroon din ng question po sa kanyang residence. Mula rito sa empila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang online betting ads naman sa mga public utility vehicles itinuturing ng ilang grupo na malaking tulong daw kahit ipinagbabawal. Kaugnay yan, may nagkalap pa pong report ang Bombo Radio Cebu. Inutusan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, CONPAGCOR, ang mga operator ng online gaming platforms na tanggalin agad ang kanilang billboard at iba pang mga advertisement na out of home na may kaugnayan sa pagsusugal. Sa isang memorandum, ang regulator ng pasugalan noong Huwebes ay nag-utos sa lahat ng mga lisensyado, supplier at operator at provider na mga electronic na laro na agad na alisin ang kanilang mga ads na advertisement na epektibo kahapon, Hulyo 15. Kaugnay nito, kinuna ng Bombo Radio Cebu nagpahayag ang Federation of Cebu Transport Cooperatives con FCTC, ang chairperson na si Ellen Maghanoy, lalo pat maraming public utility jeepneys con PUJ ang may mga ads sa likod ng kanilang mga unit. At ipinaliwanag ni Maghanoy na malaking tulong ito sa mga operator na nahihirapan sa kanilang mga bayarin dahil ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos hanggang 3,000 pesos kada buwan. Umaasa rin sila na ang PAGCOR ay magbibigay ng ganitong konsiderasyon para mayroon din silang hahanapin pa. Gayunpaman, kung ang mga patakaran ay ganap na ipinatupad ng PAGCOR at LTFRB 7, sila ay susunod dito. Ang memo ng PAGCOR ay dumating isang araw matapos ipahayag ng Fintech Alliance Philippines, ang pinakamalaking organisasyon ng mga digital payment o e-wallet operator ng bansa. Nahihigpitan ng mga miyembro nito ang mga internal na kontrol upang maiwasan ang walang hadlang na pag-access sa online na pasugalan. Samantala, ang mga head ng simbahan at ilang mambabatas ay nagpahayag din ng kanilang pagkabahala sa e-gambling na nagdudulot ng adiksyon at pagkasira ng pananalapi, lalo na sa mga mahirap dahil ito ay naging mas madali at mas agresibong isulong. Lahat ng mga transport ko ngayon is medyo nag-struggle po tayo para doon sa monthly amortization ng mga units po natin. So sana naman i-consider nila kasi para naman po makatulong yung makunan konti yung mga obligasyon natin, kung baga financial obligation natin araw-araw. So, sana namin first step namin dyan, sir, makipag-ugnayan tayo agency na nagpatupad at if pwede, makiano tayo, if pwede ba i-ano muna, i-consider muna nila. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval para sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source in information, Basta Radio, Bombo!
Ang Bombo Radio Philippines ay kinilala ho muli at nagbalik tanaw doon sa malaking naging bahagi ng pagpapalaganap ng impormasyon sa anibersaryo ng killer quake na naitala sa malaking bahagi ng Luzon noong July 16, 1990. Ating pakinggan ang ulat ng Bombo Radio Dagupan. Naging malaking bahagi ang Bombo Radio Philippines na nagbigay ng impormasyon at balita noong naminsala ang 7.8 magnitude earthquake sa siyudad ng Dagupan noong 1990. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Joey Tamayo, ang konsehal sa nasabing siyudad, ibinahagi niya ang naging karanasan nito kung saan nasa apartment pa siya sa Manila habang nagpapahinga nang mangyari ito. Nang buksan niya ang radyo, partikular na sa estasyon ng Bombo Radio Philippines upang makibalita at laman na ng pahayagan ang pagbagsak ng mga gusali sa siyudad ng Dagupan, Baguio at isang lungsod sa Nueva Ecija. Kinabukasan ay pinilit bumalik ni Tamayo sa Dagupan City kung saan ikinalungkot niyang tila dumaan sa gyera ang syudad. Ang mga gusali ay nagsitumbahan, partikular na sa Perez Boulevard, at ang mga daanan ay halos hindi na madaanan dulot ng mga bitak mula sa malakas na pagyanig. Ang tulay na kumukonekta sa Dagupan City patungong Tarlac ang tanging nakatayo, subalit ang iba pa ay hindi na nakayanan ang pagyanig. Agad naman pinadalhan ng mga sundalo mula Camp Abata ang syudad upang bantayan ang mga mamamantala, lalo na sa mga magnanakaw. Naging mahirap ang pamumuhay noon, kaya naman nagtulong-tulong ang mga opisyala, business leaders at iba pa upang maibalik ang dating sigla ng syudad. Naging resilient naman umano ang mga Dagupenyo upang muling tumayo mula sa pinsalang idinulot ng pagyanig. Samantala, bilang chairman ng Disaster Risk Reduction ng Sangguniang Panglungsod, pinaalala niya na mahalagang pakatandaan na vulnerable ang probinsya ng Pangasinan mula sa malakas na paglindol at sa malaking epekto nito. Aniya, bawat barangay officials na ay may mga paghahanda sa naturang sakuna, lalo na sa Dabiq 1. At pagdating namin dito sa Dagupan City, nakita namin na parang war-torn, parang gera. Kung anong nakikita natin sa Ukraine, ganun na ganun ang Dagupan City noon. Pero nalungkot ako sapagkat ang Dagupan talagang sa pagyanig na yon nasira pati mga daan. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito naman, good news mga kabombo, nasa 1,500 farmers organization sa buong bansa. Ang target daw matulungan ng UN-VADI at yan ay kaugnay ng mga programang nakapaloob po dito. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Target ng Food and Agriculture Organizations of the United Nations of UN na matulungan ang nasa 1,500 samahan ng mga magsasaka mula sa 5 rehiyon sa buong bansa. Ayon kay Efren Reyes Jr., ang tagapagsalita ng Special Area for Agricultural Development ng Department of Agriculture Region 2, kasalukuyan ng tinutukoy ng FAO-UN ang mga Farmers Cooperatives Association na mapapabilang sa Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA program. Ang naturang programa na layong tugunan ang epekto ng climate change ay popondohan sa ilalim ng Green Climate Fund. Umaasa naman si Reyes na mapapabilang ang 4 na samahan ng mga magsasaka sa bayan ng Central Praxedes at Rizal, Cagayan na binisita ng naturang grupo. Target namang maisali sa programa ang 16 na Farmers Cooperatives Associations sa lalawigan ng Cagayan at 20 FCAs sa lalawigan naman ng Isabela. Itong 1,500 FCAs ay panggagalingan nito based sa kanilang target, 100 municipalities, na ang sakop naman nitong 100 municipalities ay 5 regions ng ating bansa. At actually medyo kailangan nila ng sapat na panahon o oras para talaga yung mga mako-qualify sila yung rapat na mabigyan ng tulong. So nakapag-conduct na sila ng paunang assessment sa mga associations na ating tinutulungan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr.
And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos 73 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 21 centavos, Singaporean dollar 44 pesos and 18 centavos at Saudi Arabian Rial 15 pesos and 10 centavos. Ang euro naman ay 66 pesos and 7 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan pa rin ang mga kaganapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa sa pamamagitan ng pagtunghay sa Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kung nais po ninyong masubaybayan yung mga kaganapan dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Ang mga event naman dyan sa lalawigan ng Pangasinan, nariyan ho at maaaring masubaybayan via Facebook Live ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa bahagi naman ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. At kung dyan naman kayo, nais na tumunghay sa mga kaganapan sa lalawigan ng Albay, sa Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley, karagdagan pong mapapakinggan po ninyo ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, mapapakinggan nyo rin po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for me. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information.
Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 2 minuto sa makalipas ng alas 8 ng umaga. At sa ulo ng ating mga balita nating pag-usapan mga kabombo sa ating pong balita nga lokal dahil ang LGU Kalasyaw abot kamay na ang pagiging Digital Heart of Pangasinan matapos ang sinagawang Memorandum of Agreement signing sa pagitan po nila at ng Inspire Incorporated. Samantala sa di pa nga balita nga lokal mga kabombo dahil ang Pangasinan Police Provincial Office may bago ng Provincial Director matapos ang sinagawang turnover ceremony kahapon. Bagong PD target ang matibay na ugnayan sa komunidad dito sa Lalawigan. At sa di pa nga balita nga lokal dahil ngayong araw po na ito, ilang po mga dagupenyo sinariwa ang pinakamalakas at mapaminsalang 1990 Luzon earthquake na kung saan isa na nga po dyan ang naapektuhan ang lalawigan po or ang syudad, lalawigan ng Pangasinan ang syudad po ng Dagupan. Samantala sa di po nga balita nga pambansa dahil pagkadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkasawi ni Paulo Tantoco, pinabulaan po yan ng Malacanang. Sa din naman po nga balita nga ibayo nga dagat dahil dyan na naman po sa Estados Unidos may nangyari naman po nga malawakang pagbaha sa may New Jersey na 2 katao po ang naitalang nasawi. At sa din po nga balita nga palakasan ng token text sa tropang Giga susubok ang makamit ang 2-0 lead laban po sa San Miguel at Bermen ngunit hindi naman hayaan po ng Bermen matapos po ang kontrobersyal na talo sa game number 1 na nagagarampin po yan mamayang gabi. Magandang umaga mga kabombo, masantoy siya kabuasan na dasikan amina na imbang nagsapabigat kada kayo amin na apo at sa inyo ang ating pong programa nga Bombo Hanay Big Time ngayong araw po ng Merkoles. Ngayon po ay July 16, 2025 at tayo po ay magsasama hanggang alas 9:30 ng umaga. Ito po yung lingkod, The Bombo from Sabado. Makakasama din po natin sa labas nating himpilan ng ating mga Bombo Field Reporters na maghatid sa atin ang iba't ibang mausapin, mga balita na kanilang nakalag. At mamaya magka-bombo, ating po nga pag-uusapan ng ating mga inandang mga issues mausapin na makalipas lamang ng ilang paalala. Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Ang pag-iinom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at mga pain reliever o analgesics ay epektibong paggamot sa pananakit dulot ng dysmenorrhea. Ang pag-inom din ng hormonal birth control pills ay nakakatulong upang mapigilan ang paninikip ng matres. Mainam rin ang paggamit ng heat pads sa apektadong bahagi ng katawan upang humupa ang pananakit. Ngunit hindi ito epektibong paggamot sa matagal na panahon. Narito ang ilang tips at paalala na dapat mong tandaan para makapaghanda at maging ligtas kapag mayroong lindol sa inyong lugar. Una, kapag nasa loob ng gusali, manatiling kalmado at isagawa ang duck cover and hold at gawin ang mga sumusunod. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga